pinalayas na ang pamilya ni General Torres sa White House ng Camp Crame, mga kabibig. Opo, binigyan na, alam na pala nila, the family of the former Philippine National Police Chief, General Nicolas Torre III, have begun packing their belongings at the White House inside the Camp Crame after receiving official notice of his relief from post. So, kailangan nilang umalis kasi may bago ng Chief PNP. Yung bagong Chief PNP, sila at ang pamilya niya ang titira doon. According to the source, they had already been informed on the memorandum issued on August 25 and discussed plans to vacate the residence. So, baka binigyan sila ng ultimatum na ilang araw para mag-impake at umalis sa White House sa loob ng Camp Crame. Well, mga 85 days lang naman si Torre na naging Chief PNP, so hindi pa sila masyadong dagdag ng mga kagamitan or kung ano man. Pero we don't know, kabibig. Sobrang sakit, no? In just a click like this, parang sira lahat ang plano ng pamilya. It added that the decision from higher authorities left them only a day to prepare for the move. Oh, grabe, isang araw lang, tsupi na kayo. Isang araw lang kayo mag-impake, layas. Hala, ganun pala nangyari, kabibig. Torres family will be leaving the official residence this evening. So, kagabi ito na report. So, 26 ng gabi. So, 25, si Torre na pag-alaman na tanggal. 26 ng gabi, the next day, dapat alis agad sila. One day, packing of their gamit, mga kabibig. Ganon kabilis, no? Hindi mo lang binigyan ng mga ilang 1 week na ultimatum na, kailangan nyo nang umalis, but we were giving you 1 week to find a new house, a new home. Pero grabe, isang araw lang, alis na kayo. Ganun, grabe. Ito, bakit daw si General Torre? General Torre, he has been a high-performing, very popular, much appreciated, and high-performing PNP chief. Sa 85 days niya, high-performing. Ano bang nagawa ni General Torre? Naging epektibo ba ang 5-minute response niya? Kaya itong mga dilawan ba, itong mga kakamping, ito yung mga statement nila, no? Kawawa si Torre, ginamit lang. Kumpara kay BBM, mas popular si Torre kay BBM, na insecure lang daw si BBM kasi mas minahal ng tao si Torre, mas gusto ng tao si Torre as their PNP chief. Wow! Binoto ba si Torre bilang presidente? Or kung tatakbo ito si Torre, bubotohan ba? Baka konti lang. Ano bang achievement ni Torre? Sabi dito, why not the officials involve alleged anomalies in flood control be the ones removed, not the General Torre? Nag-investigate pa nga sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Itong si Torre, ang nangyari, si Bongbong Marcos ang may kapangyarihan. Siya ang nagtalaga, siya ang may power to remove Torre. Hindi naman ang taong bayan. Di ba? Dito ang sabi na iba, ang dami talagang, meron ding mga nagdepensa kay General Torre. Perhaps daw, General Torre have a secret top mission to be given by the President. Ano to? Ano to? Mission lang daw. May top secret mission. Anong kasing secret mission na yan? Well, ang Malacanang, through Claire Castro, nagsabi na meron daw ibibigay na posisyon si BBM kay General Torre, pero hindi sinabi kung ano. Diba? Kung meron, dapat sinabi na nila. Oh, don't worry, General Torre will be placed in this, on that. Pero hindi eh. Parang they're testing the water kung ano ang reaction ng tao. Kung ang mga tao walang pakialam kung saan ilagay si Torre, ay hindi niya mabibigyan ng bagong posisyon. Pero kung ang mga tao ay parang may pakialam kung saan ilalagay si Torre, of course, bibigyan talaga yan kasi naging asset yan. Pero mga tao walang pakialam. Di ba? Sabi na nga, kinarama na yan ng KOJC. Kinarama na yan kay Pangulong Duterte. So yan nga, kabibig.
isang gabi, isang araw lang binigyan si Torre ng ang kanyang pamilya. One day, impake, layas. Ganun ang nangyari kabibi. Nako. Ang sakit naman, no? Ang bilis. One day, impake, layas. Diba? And speaking of one day, impake, layas, si Brigadier General Jean Fajardo, yung spokesperson ng National Police, tanggal, sibak na rin mga kabibig. Sinabi ni newly designated acting PNP Chief, Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., sinabi niya na si Brigadier General Jean Fajardo will no longer serve as spokesperson of the National Police, although no official order has been served yet. Nartates explained that the spokesperson should come from the Public Information Office, while Fajardo is currently with the Directorate for Controllership. Mali pala, di ba? Meantime, Nartates says he will implement a NAPOLCOM resolution recalling ex-PNP Chief General Torres reshuffle. So I think ito yung rason kung bakit natanggal si Torre dahil sa kanyang ginawang reshuffle, 'di ba? So yun kabibig, si Jean Fajardo, hindi na natin siya makikita as spokesperson, may bago ng spokesperson. At ito ang bagong spokesperson si Brigadier General Randolph Tuanyo bilang tagapagsalita ng Philippine National Police. Ikinokonsidera si Tuanyo na humalili kay Brigadier General Jean Fajardo na kasalukuyan nagsisilbi bilang acting director ng PNP Directorate for Controllership. Yun kabibig, tanggal na si Fajardo, tanggal si Torre. Silang dalawa, sama-sama sa kung saan sila ngayon. So yun kabibig, no? So, kawawa ang pamilya ni Torre, no? Yung grabe ka-excited sila, yung grabe ka-happy sila na, this is our new life, bagong buhay, yung tatay nyo, Chief PNP, we're living in a White House inside the Krame, safety tayo. Pero sa isang iglap, nabigla, nawala, tapos bigyan na kayo ng isang araw mag-impake, layas, di ba? Sabi ng ilang netizen, baka si Pangulong Bongbong Marcos napahiya sa ginawa ni Torre. Noong nagpa-bibo, nagpa-epal si Torre sa 5-minute response. Kung saan ito ay cover, kung saan maraming mga media ang nag-cover sa 5-minute response ni Torre at palpak ito kabibig. So ito nangyari manood tayo sa video. Sabi nito, palpak talaga ang ginawa ni Torre. Ito kabibig manood tayo Ito pala yun. Yan sabi nila. Itong 5-minute ito dito yata parang napahiya si BBM, then parang nag-add up na yung reshuffle sa mga... These are the patrol cars of Davao Oriental. 11 sir, inyo PLCG, transmitting here, Dopo, PHQ, Barangay Daikan, City of Mati, over. Namamatay, babagsak ang signal ng Oriental. Nagde-drop. Nag-brown out. ay sinipak. Yun, video na yun. Parang nag-trending yun. Pinag-usapan, sabi, nako, malaking budget niyan, pera ng taong bayan, tapos yan lang ang mapapala. Wala mang lang, tawag dito, napaka magandang programa ang PNP. So, yun mga kabibig, parang ngayon ay parang napahiya si BBM, kaya sabi nila, ay at dami pang mga story-storya tungkol kay Torre. So, yun mga kabibig. Sabi din ni ni Atty. Rowena Guanzon, nakakahiya yung ginawa nila kay Torre. Walang pasabi, military honor, wala talaga. As in, parang tapos na ako sa'yo, basura ka na, no need for a military honor, walang maayos na transisyon. Pagka-announce na si Bak siya nung umaga, nag-oath agad yung kapalit na ironic lang dahil yun din yung same official na pinapalit niya ng Mindanao. Yung bagong Chief PNP ngayon, yun ang nilagay ni Torre sa Mindanao. So maybe, we don't know, baka hindi na gusto ni BBM, pinabalik at ginawang Chief PNP. Si Torre, for punishment, sinibak. Wala man lang pasabi, military honor,
parang walang maayos na transition mga kabibig. Yung ang sabi ng mga netizen, ani attorney Romena Guanzon. Kaya nagpapaalam na si Tory sa White House, yun mga kabibig. Sabi ng iba, baka sinibak yan si Tory after niya nagsabi na lahat ng adik pangit. Uy, grabe naman kayo. Huwag naman po kayong ganyan. Diba? Huwag naman po kayong ganyan. Sabi ng iba, baka doon nasaktan si BBM. Uy, bad. Very bad kayo. Huwag kayong ganyan. Well, hindi natin alam. Doon siya nasaktan. Diba? Sabi ng ibang tao. So, ano lang, well, marami naman ang I think nagsalita yata ang si Tory. Short message ang ibinigay ni ex-Chief PNP Tory. Nagpasalamat siya sa kanyang mga supporters. Uy, do you think Chief PNP Tory will be running I think sa 2028? Kasi kung pwede naman gawin niya ni Tory para revenge sa mga Marcos. Kasi kung makakaroon siya ng posisyon sa gobyerno, kung magiging senator siya, presidente or vice president, mas powerful siya. 'Di ba? Pero gusto niyo ba? Gusto niyo ba na si Tory ang magiging presidente natin? Comment down below. Kasi yung iba, sabi nila na, uy, lalo na mga kakamping, parang nakikitaan nila si Tory ng tawag dito, parang nakikitaan nila si Tory na pwedeng maging vice president. Uy, ano ba naman yan? Saan kayo kumuha ng ganung estilo? Si Chief PNP Tory gagawin yung vice president. Tapos si Risa Hontiveros yung president. Hello! Ano ba naman yan? O di kaya Bam Aquino Torre or Risa Hontiveros Torre daw. Ang tawag dito ang manok ng Dilawan. Ooh, 'di ba? Kasi sabi pa ni De Lima, "Naku, bakit ganun? What's happening? Bakit sinibak yung pinaka sikat, popular, maraming supporter na Chief PNP? Ano bang explanation ni Bongbong Marcos?" Explain na nga si John Vic Remulla. So, yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Grabe, no? Sabi ng iba, baka may top secret mission si Tory. Damay-damay pamilya, top secret mission, di ba? Sabi ng iba, babangon si Tory at dudurugin silang lahat. Wow. Ganun ba ka-powerful si Tory? Ganun na ba ang connection ni Tory? Kasi kung magiging politiko ka, make sure you have a lot of connections. Pero kung tatakbo ka sa election, tapos konti lang connections mo, tapos yung iba hindi pa naniniwala sa'yo, hindi ka talaga sure makakapasok or manalo, kabibig. So do you think Tory will win if ever tatakbo siyang president or vice president? Comment down below. Or meron daw, Risa Tory 2028. Wow. Iba ang mga dilawan ngayon. Oo. Naghahanap pa sila ng pwedeng pangsabong nila kay VP Sara Duterte.